Dito nga mga sir, for today's video vlog nga ay ito nga pala yung dalawang motor natin, Honda Click version 3, yung kulay pula at saka yung kulay gray. So dito, yung vlog natin dati, nag-upgrade pala tayo ng RB5, tapos nag big tires din tayo. Ngayon, wala tayong magawa sa buhay. Etong RB5, ililipat natin siya ngayon dito sa kulay pula. Kasi may nakita tayong mga picture sa TikTok. Ayan, may mga napapanood din tayong mga video, tsaka nakita natin yung mga picture. Bagay yung RB5 dito sa may Click B3 na kulay pula. Pero yung ilalagay natin dito, stock tires lang. So bali, pagpapalitin lang din natin ng tires yung dito mga sir. Itong stock mags, ililipat natin yung bis tire natin, yung malaking gulong dito sa stock. Tapos yung stock gulong ililipat natin dun sa RB5. So bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So ito, nakapito tayo ng RCB 8mm, hindi na natin tatanggalin yan. Tapos yung gulong natin sa harap pala dito ay 100/80, tapos yung sa likod 110/80. Ito nga mga sir, pinapakalag ko na yung dito, yung tambutso, para mapalitan na ng gulong, pati yung mags natin. Tignan natin yung tayo. So dito nakita na natin yung tayo ng RB5 dito sa kulay gray. So dito malalaman natin sa kulay pula naman. So pakita ko lang sa inyo yung setup dun sa kulay click na kulay pula na click. So ito kasi sa TikTok, no, in-screenshot na lang natin. Ang gwapo ng kulay, oh. By 14 yan mga sir. Tapos yung by 17, pakita mo nga. Yung by 17, yung sinend ko sa'yo. Ito naman siya pagka by 17, no, mas maangas siya. Tapos yung mga accessories niya kulay pula lahat. Ayun, ang gwapo. Shoutout sa owner nito mga sir. Sinachat ko to, bibilin ko sana yung caliper, nag-parts out siya. Gwapo, no? RCB 4-pot R1 yan, no? Tas naka-floating disc din na RCB. Gwapo. Ano mo dyan? Okay, okay na yan. Bitawan mo na. Buti boss, wala kang ginagawa. Benamana yan. Ayan, pagka gusto ninyong magpakabit ng gulong, sa lagi yung nagkakabit ng gulong ko, hanapin nyo lang si Boss Yano ng RS Camagay. Tapat lang po ito ng Adesa dito sa Panikitarlac. And ganyan yung mga technique. Dito hindi na tayo gagamit ng machine. Mano-mano na lang yan. Tignan ninyo, walang bakas ng manong biyan. Mga sir, talagang naging donut siya, no? Pero dito sa stock mags tol, lalabas yung pagkalapad niya, no? Kinakamay lang ni boss, Pangbangkingan Ang giling natin ngayon. Bulabado ko. Taga-sampot ay sampot na sila ngayon. Ganyan yung technique pag tatanggalin yung likod, gulong sa likod or yung wheel set sa likod. Naka side stand para matanggal yung tambutso. Iangat mo yun, no? So yan, dito sisikwatin na mga sir. Dito kayo mabibilib, hindi nagagamit ng machine.
sikwat lang, okay na. Ayan, nakikita nyo yung gilid niyan. Yung mga Kasi si Boss Yano, kanya na yan, expertise niya na yan. So yan, sa mga baguhan dyan, sa pagtatanggal ng gulong, ganito yung technique. Oh, tatanggalin lang yung dalawa doon, no? Tapos dudusog na dito. Tapos diretso na yan, boss, no? Pag na tatlong sikwat na yun, no? sapi pa rin tayo, boss, kasi Ay bali kwan. medyo malaki itong gulong. Oo. Ay bali pang apat na sapi, no? Pag apat na sapi, okay na yan. Hindi pa, boss, for safety na rin. Hanggang matapos, lagyan natin ng sapi. Pag low profile, kagaya dun sa mags ko ng wave, dalawa, no? Pwede na, no? Kasi malaki yung gulong. Oo. May tendency pa rin na mapersa. Oo. Basic na basic mo na lang, no? So dito yung single ni Boss 500, lahatan na yan. Palit gulong, kalag, tsaka kabit. Mura na, no? Kaysa magpapamasin tayo, aabutin siguro ng 1,000 plus. Ayaw pa akong matanggal. Malaki kasi. Ayun yung kagandahan, boss, pag walang sealant, no? Malinis. Nilalagay lang ang sealant pagka nabutasan ka na. Check mo kung may dent yung gilid. Wala, wala kang makitang dent dyan. Pangalawang baklas pa lang yun. Pangalawang baklas na to. Wala, Mas madali na lang yan, no? Makunat dito, boss. Makunat din yung stock. Tanggal na. Ayan, pakita natin kung may dent. Ayan, wala pong dent yan, mga sir. Bakit sa... Ayan, dumi lang yung mga yun, no? Oo. Sa mga kinakapatulungan ko. Para ka rin nagmasin, no? Mas maganda. Oo. Mga sir, may nakalagay na ultralight alloy. So, talagang mas magaan to. Ayan, no? Compare natin dun sa stock. Pero dito sa stock, lalabas talaga yung pagkamalapad ng gulong natin. Ayan, no? Parang kwanto 1.8 na ata to, no? So dito naglalagay muna ng langis sa gilid-gilid para madali na siyang ma-install. Lalapad tong gulong, boss, no? Mga pababa pa nga ito, Diba, ano to, high profile? Oo. Profile. Maglo-low profile dito, no? Kasi yun, slim yun yung RB5 Bababawasan na naman yung top speed ko dyan, no? Kasi mabigat yung mags Tapos lumapad ulit. Tama ba? Ito na yung sa'yo? Oo, boss. Pagpaloob, hindi na kailangan ng sapi kasi sa loob naman siya Ayan, napaka basic lang, So dito lalagyan ng tubig. I-check kung may singaw. Pag bumubo
bula yan, may singaw. So wala siyang bula, walang singaw. Okay na. Pati pito, check din. Dapat no. Naman yung sa stock tires dun siya sa may RB5. Mag-i-slim to. Gwagwapo yung tindig ng RB5 dito. Ayan, wala tayong magawa sa buhay. Ayan mga sir, sinisikot na. Pakita natin kung may dent. Baka mag-bash na naman yung mga galing-galingan. No, boss? Malinis yan. Huwag niyong kakalimutan to ah. Anong tawag doon sa kinalag mo kanina sa loob ng pito, boss? Balbula. Balbula. Ano yan? DIY mo lang yung tools na yan, boss? Ano to boss? Binibili namin yan. Magkano tong ganito? 30 pesos yan. 30 na to. Pero ito kasi bolt lang yan. Bolt lang yan. Galing no. Kumakuha na agad no. Ayun, mahirap kasi malaki no, malapad. Tapos malaki yung mags. Oo. Check mo natin. Ayan, maglalagay ulit ng tubig. Mas gumawa po nga siya sa kwan, malitang gulong no. Tapos pag may nagbabols dyan. Oo. Wala siyang kwan, nasingaw no. Dito naman tayo. Sa pito. Pag ganyan bumubula, Singaw yan boss. singaw yan. Tatanggalin natin. Ito boss, Pagkaganyan yan. pag ganyan kulang sa higpit no. Hindi kasi pwedeng may singaw dito. Kinabukasan magtataka ka, flat na yung gulong mo no. No boss? Okay. Malakas yun. Pero pag nakalock na to, okay lang naman no. Pag long ride, sisingaw pa rin siya. Sa hangin, makakuha lang ng konting buwa. Oo. Lulusot na. Ngayon, papalitan ko ng balbula boss. Ay pag ganyan no. Yung ganitong balbula boss ay pag bibili mo. Tutusin, hindi nabibili yan. Kasi part ng interior yan. Mm. Kumbaga sa amin, siyempre, nagpapalit ng bago, naiiwan yung mga yan. Oo. Marami na. Marumi na no. Ay pag ganyan marumi na. Tapos yung tsura. Oo. Kaya nagkakaganon no. Yung itim-itim na yun sa dulo ni boss. Sige, lagyan mo dyan. Yan, pinalitan na lang ng bagong barbula. So ganyan yung gagawin ninyong technique mga sir pagka may singaw yung barbula. Papalitan nyo lang ng bago.
ganito yung magiging itsura niya, wala siyang bubble. Hindi yung bubula-bula siya, boss, no? Ha? Yan mga sir, papabugaan na rin natin ng hangin. So dito nabugaan na. Hindi ko na napakita sa inyo yung video natin. Yung loob nun papabugaan din natin para matanggal yung mga alikabok. Ayan. So ganyan na yung magiging itsura niya, sir. Mga sir. Dapat to. So ito yung itsura niya sa likod, mga sir. Ayan. So hindi pa naman siya sumasayad, malayo pa yung clearance, no. So pwede pa tayong maglapad ng gulong dito. Tapos sa mudguard, malayo pa rin siya. Ayan. Ito nga mga sir, nakabit na yung mags natin dito sa pula nating click, no. Ayan, pakita natin yung itsura. Wapo. Napakaangas. Ayan, pagkatapos yan, yung sa harap naman. Ito nga mga sir, ganito na yung itsura nya, no. Ayan, so ito yung RB5 natin, tapos RCB na pito. Ayan, yung stock na gulong lang yung nilagay natin, 100/80. So ganyan yung tayo nya, no. So ganito yung itsura sa gilid. Tapos medyo tumaas ng konti rito, no, kasi naka lowered shock pa tayo na OKM Racing. So ayan, no. Ayan, gwapo naman siya dito. Ayan, tapos ito na yung ililipat natin dun sa harap. Ayan mga sir, kinakalag na yung stock mags natin dito sa harap. Pagpapalit ulit din ng gulong. Medyo bibilis yung top speed nitong kulay pula kasi lightweight alloy na yung mags natin. 20 minutes later. Ikakabit na yung mags natin sa harap. Boy, tungtungan mo ulit dyan, oh. Tuntungan mo ulit. Guwapo. Ganda. Ganda ng free wheel, no? Ito na yung stock mags natin na naka 100/80/14 na beast tire. So lumapad din yung tayo niya mga sir, ang gwapo. And kapag gusto ninyong mag big tires sa stock, ganito po yung itsura. And walang singaw yung balbula. Yan, ikakabit na yung wheel set natin dito sa harap mga sir. So kaya nilalayuan ko para makita ninyo yung tayo. Ayan, pag malaking tao kayo mga sir, mga 5'7" pataas, ganitong setup pwede sa inyo. Napakaganda, oh, big tires. Tapos sa mga di naman pinalad sa height, pwede na tong ganitong setup. Yung stock tire. Tapos ganun pa rin yung stock na size ng gulong. Nadala na rin, nadala. 100/80, 110/80. High profile. Mga sir, tapos na ang pagpalitin yung mags tsaka gulong, no. Bale ganyan na yung magiging itsura nya. So ito, motor natin tong dalawang to. Ayan, para magkaroon po kayo ng idea, no. So itong click natin na B3, yung kulay gray. So bale ang kwan nya, stock mags, beast tire na 110/80/14. Tapos sa harap 100/80/14. So talagang umangat siya mga sir, no. Kung makikita ninyo yung gulong sa sahig,
sayad na talaga siya. So maganda tong setup na to sa mga matatangkad katulad ko na 5'7" pataas. So sakay ka nga. Ito nasa 6 footer to mga sir. Ayan. So saktong-sakto lang sa kanya yung setup. Tapos dito naman sa click na B3 natin, yung kulay pula. So nilipat natin dito yung Racing Boy natin na 5 spokes, RCB 5 spokes. Ultra lightweight na to mga sir ha. So bale stock na gulong lang din yung ginamit natin dito. 4 holes na yan. So Koyo yung lightened disc. Ayan. So ito yung sukat ng gulong dito ay 90/80. Tapos 100/80. And then nag-lowered pa tayo na shock dito, OKM Racing. And then naka magic lowered tong harap mga sir. So kung mapapansin niyo dito, ganyan yung itsura niya, no? Medyo mababa yung fender natin dito. Compare natin dun sa Click B3 natin na kulay gray. So ayan, mapapansin niyo mga sir, oh. Ayan. So ito mas mababa to at medyo mataas naman to. So sakay ka nga dito, Yani. Ayan, 6 footer to mga sir. So pwede tong setup na to sa mga 5'5" pababa. Ayan. So nakita ninyo, medyo matangkad to. Hindi na bagay sa kanya, no? Ayan. So sana nakakuha kayo ng idea mga sir sa pagpapalit ng gulong tsaka sa mags, no? So ito, ang disadvantage nito, babagal siya ng konti kasi mabigat na yung gulong. Tapos medyo magkukonsume siya ng konti sa gasolina natin. So ito naman, ang advantage nitong malaking gulong, maganda siya sa long ride. So pag may nadaanan kayong mga lubak-lubak, basic na basic lang yan, hindi agad magkakaroon ng ang tawag dito, bengkong yung mga mags ninyo. Tsaka maganda siya sa mga pang long ride, mga pang bundok, kasi nga malapad yung gulong natin, no? So pang bundok setup din to, pang long ride setup. Tapos dito naman, ayan, saktuan lang din. Di naman ganong mabebengkong agad yung mags nyo dito kasi RCB yan, matibay po yan na alloy, no? So hindi naman gumagawa yung RCB ng madaling masira. So yan na yung itsura niya mga sir. Tapos ang kagandahan dito, ang advantage niya, magaan siya, magaan yung mags natin. So magiging matipid ng konti yung gasolina natin dito. Tsaka madadagdagan yung top speed natin mga sir. Compare dito, medyo babagal ng konti. So yan mga sir, sana nga po nakakuha kayo ng idea, no, sa pagpapalit ng mags tsaka gulong, no. At kapag gusto ninyong bumili ng gulong, meron po akong idadrop na link dyan sa baba, no, sa pin comment at dyan sa description box, para pag in-order ninyo mga sir ay rekta Shopee na kayo. At dito na nga po magtatapos yung video vlog guide natin sa pagpapalit ng gulong. At huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know